Nothing I can stop how we move. Yeah, let's make our plans and live just like we're golden, rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we go, we know how to land. Don't need to talk, no talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's only something that's standing in the room, and if we don't let it face, yeah, you know just how to break, just keep it right, yeah, 'cause there's no looking back. There ain't no 1, 2, 3, we gon' got this on lock, yeah. The wait is over, the time is now, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sun rise. And we sing, I wanna dance, the music's got me going. Nothing I can stop how we move. Yeah, let's make our plans and live just like we're going, rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall, we know how to do. Kababayan, of course, Alden Richard, the Earthy. O diba parang na rin siya nagpo-perform? Kaya halina dito sa Honslow at makakapiling nyo maya-maya si Alden Richard. So maulan lang, pero syempre mamaya okay naman yan. So thank you so much since I saw your face that night. It took time since you fall in love, but you wanna make your mind. Now it's 4 in the morning, sunsetting. 7 minutes with you and it's 7. In an hour that goes by. I love you 24/7, 365. Give you my name. It pays to be early. Get to my heart if you wanted to. And I hope and pray that you stay right here till we're old and gray in the last few years. I'm on my knee, I just need a yes. A couple kids and a pick of friends. Show the memories that can open up. And deja vu, got me looking at fine. Spending my whole life on everything in mind. Is it obvious that all of this is right? 'Cause it's been 3 years and 6 months since I saw your face that night. Annual Barrio Fiesta. Maraming salamat po to everyone who's here today. Actually tonight, gabi na pala, may araw pa. But I'm so happy to be back after 7 years. 7 years was the last time, and it was a very long time. But I hope everyone's having fun. And sana po nag-enjoy kayo lahat. Busog na ba lahat? Nakakain na ba ng mga Pinoy food dyan? Ako, natikman ko kanina. Ewan ko kung kanino galing yung barbecue. Yung lechon kawali. Tapos yung inasal. Napakasarap talaga. Parang hindi ako galing sa Pilipinas kahapon. But thank you so much. And with that, I'd like to give my next song. And if you know this song, you can sing with me. Medyo bago to. Medyo launching ko to. So music please. Okay naman tayo ngayon.
walang bibig ko sa akin. Kung hindi ngayon, aasa pang maibabalik ang kahapon. Kahit saan Ay, ikaw na lang, hawakan. palayain ang pusong di mapigil. Sana tayong dalawa sa huling pagkakataon na hindi na para sa She's a 5'10" and cats it in Bambi eyes. Everybody would stare and wouldn't believe that this girl was fine. Certain that I was wrong when I let her go. I've been pity, but you say you never miss the water until it's gone. Yeah, there's certain eyes. What's up sa mga kababayan natin dito sa London, UK? She's a 5'10" catch it in Bambi eyes. Everybody would stare and wouldn't believe that this girl was fine. Certain that I was wrong when I let her go. I've been pity, but you say you never miss the water until it's gone. Yeah, 'cause I feel to love you and just taking it out tonight. Let's go. Am I supposed to leave you now? Looking like that. I can't believe what I just gave away. Now I can't take it back. I don't wanna get lost. I don't wanna live my life without you. Am I supposed to leave you now? When you're looking like, how am I supposed to leave you? I can't believe what I just gave away. 'Cause I can take it back. I don't wanna live my life without you. Am I supposed to leave you now? When you're looking like that. Grabe naman po. Maraming salamat naman po. At thank you so much po for braving the rain. Kahit medyo maulan. Iba yata yung ulan dito sa London na hindi tayo magkakasakit dito, no? Ano yun po? So anyway, of course, welcome po sa ating annual Barrio Fiesta. Maraming salamat po. Hello Kath Den fans! So full version ito mga kasembreros ha ng kanyang London Barrio Fiesta ganap at saka yung grabing tawa na nakakahawa mga kasembreros ni Pops Alden. So yung una, yung kanta niya dito isa lang yung alam ko ditong kanta niya. Yung ano dito yung Uptown Girl lang yata alam ko dito na kanta niya mga kasembreros. So una nga ay nag-rehearsal sa mga kasembreros, no? Practice, yung naka-black siya. Tapos yung sa performance nga niya ay naka-brown jacket naman siya mga kasembreros, yung may white na ano. So medyo naahapan ako dito kay Sir Alden kasi nag-aaham-aham siya minsan kasi nga may ubo-ubo pa siya mga kasembreros, no? Kumbaga pa he's not totally healed pa. Pero praying for your healing Pops Alden, no? Tapos yun nga, may mga jokes pa dito na parang hindi pwede pambata. Kung kaya sabi ni, grabe si Sir Alden, no? Sabi ni, ito yung isa sa mga hinahangaan ko talaga rin sa kanya, yung ano, yung consistency. Yung kasi syempre nag-ano rin siya ng salita ng Panginoon. Sabi niya, nandito ang sister ko, sabi nga parang hindi pwedeng ano, parang wholesome na. Pero pabiro niya sinabi mga kasi para hindi ma-offend yung mga ano, yung mga tao of course. So grabe pala no, nakita ko yung ano, yung sponsor, sobrang dami mga kasembreros apart from video, yung pa yung family endorsements ni Alden. Metro Bank, SMDC, PH Live Music, so Western Union. Hindi ko lang kung ito yung lahat ng sponsors, pero malamang sa malamang ito kasi hindi naman nila ilalagay dito sa may posters nila or sa poster nila mga kasers kung hindi ito yung kumapa may PLDT pa nga dito.
Kung hindi ito yung kung pa nag-sponsor para mangyari itong Barrio Fiesta. Parang ano lang siya, no? Parang maliit lang na event para sa atin, pero grabe pala ang sponsorship ni Pops Alden. Syempre box office king yan eh. And then ito, parang ang kulit nga ni Pops Alden dito. So ang family folk person, syempre hindi pwedeng hindi gumala mga kasambreros. Kasi nga ito isa sa mga reasons kung bakit andun sila lahat, kasama si Daddy Bay of course. Sila Angel, si Mama Ten, and the whole gang mga kasambreros, kasama rin si Sir RV Matibag. So parang pumunta sila sa train. Tapos yung pinaka-last nila, pumunta sila sa kay Princess Diana na parang Hall of Fame something like, or Walk of Fame something like that mga kasambreros. So the Diana Princess of Wales Memorial Walk, doon sila mga kasambreros, yung kanilang mga paa ay nakapalibot mga kasambreros. And then ito sobrang dito, nakukulitan ako kasi tawid bakod na lang si Sir Alden. Di ba nung nag-shoot siya ng Stars on the Floor, tapos lipad ulit siya sa so ito habang pinapalabas yung Stars on the Floor kagabi, andito na naman yung sa Barrio Fiesta, pinapalabas din, live siya doon. So grabe, parang kumbaga parang dito lagaring-lagari ang inyong box office or phenomenal box office cinema king mga kasambreros, no? Tapos dito, yung isa sa mga pictures niya dito, or dalawa sa pictures niya dito sa Stars on the Floor, grabing face card yan, sabing ganun ng caption mga kasambreros, kasi yung close-up niya picture nakakulay navy blue siya, na hindi naman halata na isa sa mga color themes ng cat din mga kasambreros na blue, ay sobrang poging-pogi ang inyong Pops Alden dito mga kasambreros, ha? So, grabing face card mga kasambreros. And then ito, mamaya na yung kay Ma'am Catherine pala. Sige, ito muna, sobrang kulit ng mga sombreros kasi may isang real estate agent na sabi niya dito, 13 years na siya sa serbisyo, pero first time daw niyang magpapirma at saka kasi parang kay Sir Alden ito, no? Parang pumunta siya doon, tapos nanood din ng show ni Sir Alden sa Stars on the Floor, pero parang ahente siya na napapirma niya si Sir Alden. Parang ito yung kwento niya mga kasombreros. Real estate kasi parang may kuning property na naman si Sir Alden, sort of investment. Tapos sa 13 years niya sa service, yung mga pinapapirma niya parati sa opisina or sa mall or sa bahay. Pero ito, this time ay sa dressing room mga kasi sobrang busy siguro Sir Alden. Sa dressing room na siya. Sa dressing room na lang siya nagpapirma mga kasombreros. And then ito, si Ma'am Catherine naman ay ito yung bago niyang bagong video ng collagen mga kasombreros, kasi yung parang una na video ay maikli lang yun mga kasombreros, ha. Pero ito ngayon yung parang full niya mga kasombreros na naka-white nga ang inyong box office, phenomenal box office cinema queen mga kasombreros. So ang kulit kasi parang Vietnamese yata nag-upload nito mga kasombreros. So or parang sa TikTok niya Hong Dao, parang ganun yung kanyang pangalan mga kasombreros. So collagen conzace mga kasombreros. So sobrang ganda niya, box office queen dito mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasombreros. Kasi si Ma'am Catherine, parang effect siya. Ginawa nila ng parang edit mga kasos, no? Credit kay Kathmac_08. So parang naka-black din siya mga kasombreros, parang Koreana. Tapos may similarity kay Main, no? Pero kasi edit na to mga kasombreros. So parang may halong effects na. So ganun po siya mga. Pero sobrang ganda ng inyong box office queen mga kasombreros. So yun po. And then nga yung kay Mamang mga kasombreros na yung sa Stars on the Floor na nila na segment kagabi ay parang sabi na J-Lo parang nahilo siya, tapos yun nga tapos sobrang tawa si Pops Alden, tapos yung yung nag-cramping sila sa Alden kasi nga dun sa may Stars on the Floor ay pinagsample siya ni ate niya yan. Hindi makahindi kay ate niya yan. O ayun, nagpasample lang yung box office
king mga kasembreros. Nakama ko dito kasi nag-cramping siya after nung pasayaw-sayaw niya mga kasembreros. Tapos, si Maria naman ayan, tuwang-tuwa din sa kanya mga kasembreros. Pero yun know, parang halatado na nasa mahigit 30 na ang inyong box office king. So sana medyo laylo-laylo na siya sa ano no, pero grabe. Game na game pa rin siya kahit na basta si Ma'am Yan, si Ate Yan yung nagsabi. Go na go pa rin siya. And then ito, sobrang kulit ng 4-person family dito. Yung sumayaw sila ng bagong trend mga kasambreros. Una si Angel, tapos si Risa, tapos si Daddy Babe. So dito makita na yung bonding ng isang pamilya, parang tatay, tapos mga anak. Dapat kapag malaki na, parang tropa-tropa na lang. Pero syempre, no, pag kailangan ng advice or ng boundary, dapat meron. Pero ito yung sa mga maganda talaga ng mga traits or ugali or ways mga kasambreros ng pagpapalaki ng isang anak, no? And halata naman na si Daddy Bay ay isang magandang mabuting magulang mga kasambreros sa kanyang mga anak because napalaki niya, no? Sina Pops Alden, sina Angel, si Risa, no? Si kuya niya sa California mga kasambreros. So halata naman na parang napalaki niya mga kasambreros na maayos. So saludo tayo kay Daddy Bay mga kasambreros. Alright, so sobrang dami po ng ating items pero ikakat ko muna, no? Yan lang muna sa vlog na ito pero abang-abang pa kayo kasi marami ito mga kasambreros ha. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Isang maulang umaga po. Isang maulang Sunday po sa bawat isa. Ngayon po ay July 6. Ulan-ulan po dito sa amin mga kasambreros kasi nga may low pressure area. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Don't or Do Not Follow Your Heart. Jeremiah 17 verse 9, The heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it? So ito mga kasambreros ay taliwas no sa kawikaan or sinasabi ng mundo mga kasambreros na talagang maririnig mo sa mga entertainments, sa mga palabas, sa mga magulang na hindi nagbabasa ng Biblia or walang gaanong knowledge sa Biblia mga kasambreros. Yung mundong ito tinuturuan ng mga tao, no, from books to movies, to teleseries, to vloggers, to even the people around us, no? Sa counseling, for example, sasabi na follow your heart, but this is actually the total opposite of what God is saying sa Bible mga kasambreros. Unang-una sa lahat, ito yung sasabi natin na ito yung kahalagahan talaga na nagbabasa tayo ng Biblia mga kasambreros dahil nga ay kapag mali yung itinuturo ng mundo tapos wala tayong alam na hindi pala ito, kabaligtaran pala ito sa sinasabi ng Panginoon. So maniniwala lang tayo mga kasambreros kasi nga hindi natin alam ang totoo, hindi natin alam ang Biblia, hindi natin alam ang sinasabi ng Panginoon patungkol dito. So marami actually mga bagay sa mundong ito na mali pero sinusunod kasi nakagawian at saka sinasabi ng nakararami mga kasambreros. So ang sasabi ng Panginoon na hindi dapat sundin ang ating puso kasi nga ito ay deceitful, ibig sabihin manlilin lang, desperately sick or desperately wicked mga kasambreros. So sino makakaintindi, no? Taliwas at kabaliktaran talaga ito sa sinasabi ng mundong ito mga kasambreros. The immediate context of the verse speaks of Judah's sinfulness in spite of all the blessings of God. So ito yung parang background ng verse na ito, no, na si Prophet Jeremiah ay sinasabihan ang mga tao ng Judah na isa sa mga tribo or mga tao ng grupo ng Israel mga kasambreros. So yung kasalanan kasi ng Judah mga kasambreros ay relevant sa ating mundo ngayon. Kasi ang kabataan ganun talaga ngayon mga kasambreros, nakakalungkot mang isipin. Pero follow your heart, follow your dreams, follow your blah blah blah. Follow kung ano sasabi ng puso mo, sundin mo, no? So which in fact, ang sasabi ng Biblia ay basura, no? Kumbaga pa marumi kasi deceitful nga siya mga kasas. Kapag ikaw ay nilinlang, kapag ikaw ay dinaya ng kaibigan mo, tinraido ng dinaan ng kaibigan mo o ng kahit na sino man dyan na tao, di ba magagalit ka mga kasambreros? How much more na yung sarili pa nating puso ay manlilinlang. Okay? Yung sarili nating puso mga kasambreros ay
kaya tayong dayain mga kasembreros. Grabe no, sa Romans 1:3 to 3 mga kasembreros ay sinasabi dito na yung total depravity ba ng mankind mga kasembreros, na nagiging wicked, na yung sa puso't isipan ng tao ay hindi po yun reliable mga kasembreros. So instead of trusting or following your heart ay ang Diyos po natin ay tinuturuan tayo na based on experience, based sa parang hindi na kailangan ng proof na kailangan sundin ng Biblia mga kasas, because this is the most impeccable and perfect example or perfect guide mga kasembreros ng buhay when it comes to life, when it comes to practicality. Sa Proverbs pa lang talagang tuturuan tayo ng guidance, ng counseling, ng advice, ng reminders mga kasembreros, no? Natuturuan talaga tayo. All in one talaga mga kasembreros ang Biblia. So not every person will commit all the sins listed above, na si mga kasalanan mga kasembreros, na tulad ng panlilinlang, yung yung ating mga mata ay lustful mga kasembreros, lust of the eyes, pride, no, talagang pagsisinungaling, yung iba't ibang uri ng kasalanan mga kasembreros, yung pangangalunya, no, pagsasamba sa Diyos-Diyosan, paglalasing, and so on. So marami, and dahil dito ay nawawala ang tao sa tamang landas at sa tamang tamang layunin ng Panginoon, na dapat hindi sundin ang ating puso, kasi nga ito ay manlilinlang mga kasembreros. Instead, ang Diyos po ang ating sundin. So the only hope for the sinful human heart is to be supernaturally changed. Sinasabi dito ni Jeremiah sa kanyang verse, no, sa book niya sa Jeremiah 31:33. Ito po yung solution mga kasembreros. Where sin was once inscribed on the hearts of His people, God provides a new inscription. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declare the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. So instead of following the hearts na deceitful mga kasembreros, kung kapansin natin ito talagang literal at saka nangyayari talaga. Pag sinabi mong follow your heart, talagang magjojowa na agad, high school pa lang, grade 7, grade 8, senior high school. So and yung Kath din talaga, example sila na sobrang yaman na nila mga kasembreros. Ito talagang tunay na patotoo na kahit sila man ay hindi ganun ka hindi sila pastor, hindi rin sila tagaturo ng Biblia, no? Si Sir Alden talagang makita mo maka-Diyos siya, no? Si Ma'am Catherine, ang yaman-yaman na niya, pero talagang trabaho pa siya ng trabaho mga kasembreros, because good example sila na hindi naman edad is not the basis, okay? Yung iba dyan. Kaya yung